So, wag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary. Di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta. Di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So you know, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. You know, I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, I don't want to take up much of your time today, and I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang inisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may naglilimp din, di ba? So, ang concern niya, merong bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan? Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, kay Tano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss that. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing. Ayan, babaluktutin na naman ng iba, sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin, para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagyan na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitignan pa lang po natin, 24-25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala rin mga sinaksak dyan? O going back, 2023 budget, ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang, may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm-to-market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin eh.
na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years. No? There are two systemic na pagnanakaw. Di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay. Di ba? So, tatlong natin kailangan tignan. Yung una, yung day-to-day corruption na parang walang mastermind yon. Yung wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20 mil lang dapat mo bayad, penging 5,000. Diba? So yun, we will deal with that, and we're dealing with that, and citizens are dealing with that, churches are dealing with that, business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung ganun na sa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing robbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate, not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Naghihirap ang ating mga kababayan. So kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. So in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers, healthcare workers, OFWs, seafarers, na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Boss, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na ang dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Diba? Pero ngayon po, hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng gustong mag-uncover. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati, ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. We were going to use that platform. O nakita natin in less than 40 days kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon para lang matuloy yung cover-up. Now, we will have other platforms, other venues. And one of this venue is Facebook. So, ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook, na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun, yung talagang nag-ayos nung hearing, or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media, but kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So I spent a day yesterday, sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga mataas cholesterol ko Pero sabi niya, para naman matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yon, pero ka-level ko na mag-chess. So at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent a day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo. So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo,
hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensyahan nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin nyo, hindi sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera, may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Di ba? Huwag po tayong makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless you po.